Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, babalitaan tayo ni Amor La Rosa. Amor, good morning. Anong lagay na ating panahon para sa araw na ito? Yes, good morning din sa inyo, Perceline. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Tulad nga po na nabanggit ko kanina, masyado na pong malayo para makaapekto pa sa ating bansa yung diffuse tail end of a cold front na binantayan natin kahapon at nakaapekto nga dito sa atin sa may Northern Luzon. Para po sa araw na ito ng Martes, dominante po ang easterlies o hangin mula sa silangan. At ito nga ang magkakaroon po tayo ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa buong kapuluan po yan, meaning dito po sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Pero makikita po natin dito sa ating empty sat image, meron pa rin po mga kaulapan, so yan po yung magdadala ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog lamang. At eto naman po, asahan pa rin po natin ang ating mga temperatura dahil po ayon sa Pag-asa, ito pong last week ng April hanggang sa unang linggo ng Mayo, ito po yung peak season ng pag-init ng ating temperatura. So expect pa rin po natin ang increasing temperature araw-araw. At wala pa naman pong namamata ang anumang sama ng panahon o bagyo ang Pag-asa sa loob man o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At eto, dahil napakainit na talaga ng ating nararamdamang panahon ngayon, ayon po sa Pag-asa, wala pa namang naitatalang pagbabago sa mean o average temperature ng ating bansa. Every 30 years po kasi ang assessment na ginagawa ng Climatological Division ng Pag-asa dito. At ayon po kay Ms. Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa, noong 1972 to 2000 at noong 1980 to 2010, wala namang nakitang malaki o significant changes. Although meron pa rin silang napansin o naobserbahan na increase in minimum temperature natin, yan po ay 0.98 at sa maximum temperature naman po ay umabot ng 0.36. Tala, ito po, no, kung minsan po may mga pagkakataong maaaring makitaan natin ng halo ang ating araw. Ito po yung indikasyon na mayroong nabubuong cirrostratus clouds or feather-like clouds. At mataas rin po ang amount of moisture sa ating atmosphere. At ito po, nung makinig po kayo, maaari rin po itong maging indikasyon ng sama ng panahon o maaari pong umulan sa isang lugar. So pag nakita po natin na may halo o mayroong kaunting ilaw na nakapalibot dito sa ating araw, ito po ay maaaring nating gawing sign na merong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog tayong mararanasan. At eto, dahil regularly na tayo nagmumonitor ng pagtaas ng ating temperatura, ano kayang naitala ng Pag-asa kahapon na top 5 hottest temperature? Eto po, nangunguna po dito ang Subic, Zambales with 37.6 degrees Celsius. Next naman po ay ang Cabanatuan City with 36.7 degrees Celsius. Dito naman po sa Dagupan, yan po ay 36.5 degrees Celsius. At ito naman po, no, sa may Science Garden, Quezon City, yan po ay umabot ng 35 degrees Celsius. At dito naman po sa Clark, Pampanga, yan po'y umabot ng 35.4 degrees Celsius. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan nyo po ang susunod kong update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa iyo, Perceline. Maraming salamat, Amor, live mula sa Pag-asa DOST para sa ating silip panahon.